Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi ay magbabahagi na naman tayo ng isang nakakatakot na iba't ibang kwento. Pero bago ko simulan ang kwentong ito, dalangin ko sa Panginoon na sana'y bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex, pati na sa mga tagapakinig sa channel nyo. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan na Jay. Ibabahagi ko lang itong kwentong hinding-hindi namin malilimutan na karanasan namin ng aking mga kaibigan. Nangyari ito taong 1994, kung kailan 19 anyos pa lamang ako. Ipagpaumanhin ninyong hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lugar na pinangyarihan. Tungkol po ito sa isang baryo na aming napuntahan. Pinaka nakakatakot naming karanasan na magkakaibigan. Sir Alex, kasalukuyan na nag-aaral kami sa kolehiyo ng mga panahon na iyon. 4th year college kami noon. Lahat ng bagay ay magkakasundo kami. Hanggang sa makilala namin ang isang babaeng tawagin na lang natin sa pangalang Diana. Siya ay 4th year college din, pero hindi kami magkaklase. Isa siyang probinsyana, mahinhin, mabait at desente rin kung manalita at sa kilos. Nakakatawa siya kung kumakain kami ng mangga, pati ikaw mangangasim sa mukha niya. Pero isang bagay ang napansin namin sa kanya. Siya yung babae na hindi mahilig sa asin. Siya ang bukod tangi sa aming magkakaibigan na kapag sobra ang alat ng pagkain ay hindi talaga siya kumakain. Nasanay daw kasi siya sa pagkain nila sa bukid. Hindi maitatanggi sa panlabas na kaanyuan. Napakaganda po ni Diane, Sir Alex, kaya naman halos lahat ng lalaki ay may gusto sa kanya at isa na po ako sa kanila. Pero sikreto lang ang pagtingin ko sa umpisa. Minsan, nagkwentuhan kami at dumaan si Diana. Siya ang aming napag-usapan na magkakaibigan. Nagkabukingan, Sir Alex, pare-pareho kaming nagkagusto sa dalaga. Lihim lang dapat ang nararamdaman ko noon. Kaso nagulat na lang ako nang malaman ni Diana. Yung kaibigan ko pala na si Dencio, sinabi niya kay Diana may gusto ako sa kanya. Nahiya talaga ako nung nagkausap kami. Hindi totoo yan, sinungaling yun si Dencio. Sabi ko pa sa kanya. Sagot naman nito, Os, huwag ka na nga magkunwari sa akin. Nararamdaman ko rin naman eh. Alam ko na may pagtingin ka sa akin. Namula talaga ako sa sobrang hiya noon, Sir Alex, at parang matunaw. At dahil lalaki nga, pinanindigan ko na rin talaga. Totoo rin naman kasi yun eh. At nararamdaman ko rin na para bang may gusto siya sa akin. Nang dahil doon ay hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon. Kaya hayon naging malapit kami sa isa't isa. At sa paglipas lamang ng ilang araw, sabi nga nila, sunggaban mo na, baka sunggaban pa ng iba. Kaya hayon talagang niligawan ko siya. Sinagot niya ako, Sir Alex. Naging nobya ko si Diane kaya naman abot langit ang aking kasiyahan. Maraming natuwa. Siyempre marami rin namang nalungkot pagkat naunahan ko sila. Kami na ni Diana. Katagalan, naging malapit din siya sa aking mga kaibigan. Fast forward, graduate na kami nito. Summer that time. Naisipan naming magbabarkada na magbakasyon para ma-enjoy ang summer. Habang nag-uusap-usap kami kung saan pwedeng magbakasyon, ay bigla na lamang nagsalita ang isa kong kaibigan na doon na lang daw magbakasyon sa lugar nila Diane. Sa umpisa ay ayaw ng aking kasintahan pero nakangiti siya. Ang lapad ng kanyang ngiti.
Kunwari, sa mukha niya ay nag-aalangan ito. Kaya tinanong namin siya kung talaga bang pwede. Ang sagot ng maganda kong kasintahan ay, pwede naman, kaso nahihiya ako sa bahay namin eh. O bakit ka naman mahihiya? Kasi hindi tulad ninyo, may mga kaya kayo. Kami mahirap lang sa amin. Dayan, alam mo naman na wala kang dapat ikahiya. Pare-pareho lang tayo. Hindi naman kami mayaman, mahirap lang din kami. Ewan ko dyan sa ibang kaibigan natin na yan, sigurado. Mayayaman sila. Uy, hindi oh. Sagot ng kaibigan kong si Dencio at Robert. Mahirap lang din kami no. Wala nga kaming bahay eh. Pagbibiro pa ni Robert. Nahihiya talaga ako eh. At saka ang layo ng lugar namin. Gusto niyo ba talaga? Oo, gustong gusto namin. Okay lang naman kaya? Kayong bahala. Okay lang yun, mahal kong Diana. Inuulit ko. Wala ka dapat ikahiya sa amin. At saka kung ako ang tatanungin mo, tanggap ko kung ano man ang estado ng buhay mo. Hindi ako kagaya ng ibang tao na matapobre. Pantay-pantay lang ang tingin ko sa lahat. Walang mayaman at wala ring mahirap. Ngumiti si Dayan sa amin noon. Niyakap niya ako. Makikita sa mga mata niya, Sir Alex, na masaya siya. Na para bang nakangiti rin ito. Pumayag siya kaya hayon na pagkasunduan naming magbabarkada na sa kanilang probinsya na magbakasyon. Pag-uwi namin sa aming mga bahay ay nagpaalam kami sa mga magulang. Pinayagan naman. Sumapit na ang araw kung kailan kami aalis. Bumiyahe na patungo sa probinsya nila Diana. Habang nasa biyahe, ay masayang-masaya kaming magbabarkada maliban sa kanya. Nagkakatuwaan kami, nagkukulitan, maliban kay Diana. Napansin ko kasi itong tahimik lang sa sasakyan na para bang may iniisip na problema. Okay ka lang ba, bebe ko? Char, ang sweet mo ha, bebe talaga. Oo naman. Okay ka lang ba? Ba't parang ang lalim ng iniisip mo? Tanong ko sa kanya. Wala, namimiss lang kita. Ha? Ba't mo naman ako mamimiss eh? Nandito lang tayo magkasama. Wala lang, mamimiss lang kita. May pagtataka may niyakap ko na lamang ito at hinalikan sa pisngi. Ilang oras ang naging biyahe namin, Sir Alex, bago narating ang kanilang probinsya. Huling sinakyan namin ay tricycle. At habang bumabiyahe napansin kong sobrang liblib na ng aming lugar na tinatahak. Binaba kami ng driver sa parang dulo na ng baryo dahil hindi na makapasok ang tricycle doon. Pang isang tao lang din kasi yung daanan. Bago umalis ang tricycle driver, sinigawan pa kami na mag-ingat. Tumango lang kami at nagpasalamat sa kanya. Pero ilang beses siyang lumingon sa amin at umiling-iling. Hindi ko naman alam kung ano ang ibig niyang sabihin kaya hindi ko na lang pinansin. Tumango na lang ako tapos kumaway sa kanya. Akala niya, sir, nagandahan lang siya sa aking nobya kaya yun ang naging kilos niya. Pero hindi pala. Malaking pagkakamali ang naging desisyon namin na tumuloy pa sa aming pupuntahan. Nagsimula na kaming maglakad. Narating namin ang mga kabahayan. Maliliit na gawa lang sa kahoy, kawayan, pawid. Hindi magkadikit. Nasa mga 5 bahay siguro ang pagitan bago ang sunod na bahay. Sa bawat bahay na madadaanan namin, sir, ay may nakatayo na tao sa labas. Lahat matatanda. Wala kaming nakitang bata. Tapos kalimitan sa kanila ay nakapaa. Kapansin-pansin na parang iba ang tingin nila sa amin. Hindi ko alam kung ganun lang ba talaga sila kasi nga mga dayo kami. Na baka kako, nanibago lang pero sa mukha pa lang nila. Sa timpla nito ay para bang gusto kaming kainin. Isa ko pang napansin. Kapag tumitig sa kanila si Diana, ngumingiti ang mga ito.
Siyempre hindi naman katakataka yon kasi nga magkabaryo lamang sila. Ngunit kung titignan o titigan mo naman sila ay umiiwas ng tingin. Diana, kilala mo ba ang mga tao rito? Oo. Bakit ganun sila kung makatingin sa atin? Ay hayaan nyo na lang, ganyan talaga sila kasi mga dayo kayo. Mga bago at mga gwapo pa. Aray, mukhang tinamaan ako Pagbibiro ko pa sa kanya. Ganun daw talaga kapag may baguhan sa lugar nila, Sir Alex. Pero ako noon nawirduhan talaga ako sa mga kilos at kung papaano sila tumitig sa amin. Payoko, matalas, at para bang hindi sila kumukurap. Nakakatakot at nakakakaba. Gawa ng unang beses ko makaranas ng ganoon katalas tumitig na mga tao. Maya-maya pa, may sumalubong sa amin na isang babaeng may edad. Puti na ang buhok nito. Ang mga ngipin niya ay itim dahil ayon sa aking kasintahan, nagnganganga ito. Ang sabi ng aking nobya, siya raw ay asawa ng kapitana. Kinamusta niya kami. Kinamusta rin siya ni Diana. Nag-usap sila kami naman. Nakatayo lang sa gilid at nagkukwentuhan. Pati asawa ng kapitana. Kung makatitig sa amin akala mo ay mga pagkain kami. Titigan ka ba naman mula ulo hanggang paa. Tapos ang lawak pa ng ngiti. Ang sabi nito, may mga bisita ka pala, Diana. Opo manang, mga barkada ko po sila sa paaralan. Binati namin ito, Sir Alex. Sabi niya, mabuti at nakapasyal kayo sa aming baryo, tamang-tama. Biglang hinila ng babae yung aking kasintahan at nag-usap sila sa unahan. Habang ganon, kami naman ay naglakad sa unahan dahil pinagmamasdan namin ang kapaligiran. Kahit kasi tahimik ang lugar na iyan, hindi maitatanggi na napakaganda ng tanawin doon. Presko pa ang hangin at malayo talaga sa polusyon. Nang maya-maya pa, mula sa talahiban ay bigla na lang may lumabas na isang matandang lalaki. May kagat-kagat itong manok na patay habang naglalakad. Hala, ano yung kinakagat niya? Patay na manok? Sabi pa ng kaibigan kong si Dencio. Si Dayan naman nagpaalam na sa asawa ng kapitan at lumapit na sa amin. Ang sabi niya, wag daw namin pansinin dahil may diferensya daw yun sa pag-iisip. Pero nung ituro siya ng asawa ng kapitan, umayos naman. Ang nasa isip namin talaga, grabe, patay na manok hawak ng kanyang bibig habang naglalakad. As in may dugo-dugo pa talaga. Nandiri talaga kami nun, Sir Alex, dahil nagkalat ang dugo sa kanyang mukha at sa kamay. Noong dumaan siya ay titig na titig ito sa aming magbabarkada. Ang weird naman ng mga tao dito, sabi ni Robert. Kaya nga bakit hilaw talaga yung kinakain? Hindi ba pwedeng tanggalin na lang muna yung balahibo tapos isalang sa apoy? Kaya nga Ngunit binaliwala namin yun Gawa ng sabi nga ng aking kasintahan, Sir Alex, ay may diferensya sa pag-iisip ang matanda na iyon. Hindi lang ako, pati mga barkada ko ay nagtataka na rin sa kilos at asal ng mga tao sa baryo na iyon. Napaka-weirdo talaga at nakakatakot ang mga tingin nila. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ilang sandali pa may nakasalubong naman kaming isang matandang babae at ang sabi nito, ang bango-bango ng mga binata. Hindi rin namin binigyan ng maling kahulugan gawa naman. Totoo naman po na mabango talaga kami. Ganon talaga kapag binata. Isa kasi yun sa mga requirements para makahanap ka ng kasintahan. So hayun na nga po. Ilang metro pa ay narating na namin ang mismong bahay ng aking nobya. Agad naman po kaming sinalubong ng kanyang mga magulang, Sir Alex. Ang ipinagtataka lang namin sa bungad nito
Hoy, pasalubong! Halika kayo, Dayan! Papasukin, pasalubong! E di nagkatinginan na naman kami sapagkat wala naman po kaming bit-bit na pasalubong. Napatingin pa kami at napatanong kay Dayan kung may dala ba siyang pasalubong kasi sa pagkakaalam talaga namin ay bag lang ang aming dala-apat. Biglang bawi naman ng tatay niya at sinabing papasukin ang bisita. Huli na naming nalaman na kami pala ang tinutukoy na pasalubong. Ngunit dahil sa katangahan at laking syudad, ay hindi po namin yon nabigyan ng maling kahulugan. Ang nasa utak kasi namin noon ay mag-enjoy sa naturang lugar. Pumasok na kami sa terrace ng kanilang bahay na yari sa kahoy. Ang mga sahig ay pinagdikit-dikit na kawayan. Yung iba may mga butas na. Yung bahay po na makikita natin sa mga probinsya ang disenyo ng kanilang bahay. Matapos noon ay isa-isa kaming ipinakilala sa kanyang mga magulang. Inay, itay, ito po ang mga kaibigan ko, si Dencio at si Robert. Ito naman po, nobyo ko si Jay. Sila po ang sinasabi ko, mga kaklase ko po sila sa paaralan. Sagot naman ng kanyang tatay. Mabuti anak. Ikinagagalak ko kayong makilala mga dudong. Sige, pasok. Inay! Mag-init ka na ng tubig dahil magkakatay tayo ng manok para sa mga bisita. Dali-dali namang tumalima ang kanyang asawa. Yung mga magulang niya, Sir Alex, gaya ng ibang taong nadaanan namin doon, ay matalas din kung makatitig. Nakakatakot ang mga mata nila, pero lagi naman po silang nakangisi noon. Ang lawak pa nga Kung gabi sa lugar na yon, literal na parang uling sa dilim kasi walang kuryente. Tanging lampara lang ang gamit ng mga tao roon. At yun na nga, maya-maya ay lumabas muna kami at nagpunta sa may upuan. Si Dayan naman nasa kusina noon. Pinakausap siya ng kanyang mga magulang. Nagbulungan kami doon. Napatanong ang aking mga barkada kung bakit ganon ang mga magulang ng aking nobya. Kakaiba kasi ang mga pananalita at kilos nila. Wala akong nasagot, Sir Alex, dahil maging ako ay ganon din ang iniisip. Pare-pareho kami ng nasa utak. May mali sa kilos ng mga tao roon. Hindi nga lang namin binigyan ng maling kahulugan. At habang nasa labas kami, nakikita namin na dumudungaw sa bintana ang nanay niya. Tinitignan kami palagi na para bang binabantayan. Ilang sandali pa lumabas si Dayan at sinabing pasensya na raw kami sa bahay nila. Madumi, sira-sira, maliit lang, pero may kubo naman daw at doon kami matutulog mga lalaki. Sabi ko, walang problema sa amin. Sumagot siya at sinabing pasensya na sa mga magulang niya. Ganun daw talaga sila kapag may bisita. Maya-maya ay dumating ang isang lalaki. Agad siyang nilapitan ni Dayan. Ang sabi niya, dinig namin. Dayan, sabi ni Kap doon na lang daw sila sa bahay kasi mamayang gabi may mauuna. Kahit halos pabulong ang pagkasabi ng lalaki, ay narinig po namin ang sinabi niya. Nagtataka na lang kami kung ano yon. Ang hindi namin alam kami na pala ang pinag-uusapan ng mga tao roon. Naalala ko pang sagot ni Diana, hindi, dito na lang. Mamaya na lang siguro mga hating gabi. Pati ang kasintahan ko, Sir Alex, ay parang nag-iba na rin ang turan. Nagugulumihan na kami, lalo na ako sa kanila, sa kanya. Sapagkat ibang-iba na siya. May mga tanong na hindi masagot sa aming isipan noon. Parang hindi na si Dayan. Nakilala ko at nobya ko. Nang kami na lang sa kubo, ay biglang sinabi sa akin ng mga barkada ko na napansin nilang kakaiba talaga si Dayan noong mga sandali na yon. Sinabi rin nila na ay nakita raw sila, sir.
na parang taong hinihila doon sa may bahay ng kapitan. Parang papunta raw sa kulungan. Nagulat ako sa sinabi ni Robert at ni Dencio. Hindi ko nakita yun eh. Hindi ko napansin. Huli na nila sinabi. Ilang sandali pa, inaya kami ni Diana mamasyal sa kanilang taniman. Idinaan kami sa mga bahay-bahay doon. Napansin namin Sir Alex, para bang ipinagmamalaki niya kami ng mga kaibigan niya sa mga nadadaanan naming residente roon. Hindi namin batid. Ipapakain na pala kami sa mga naninirahan sa naturang lugar. So pagdating namin sa kanilang taniman ay namitas kami ng mga kaimito at nanguha na rin ng buko. Malapit na magtakip silim kaya napagpasyahan na namin na bumalik na sa bahay ng aking nobya. Noong malapit na kami sa kanila ay nakita naming abala na ang mga taong taga roon. May mga nagbayanihan ng malaking panggatong, dinadala nila papunta sa bahay ng kapitan. Mayroon ding nagdadala ng malalaking kawa. Nang dahil sa pagtataka ay nagtanong si Dencio kay Diana. Anong meron? Ha? Hindi ko ba nasabi sa inyo? Na ano? Piyesta kasi bukas. Ha? Piyesta pala bukas dito? Hindi mo nasabi yan sa amin eh. So ibig sabihin marami palang pagkain bukas? Sagot ko naman kay Diana. Ang sagot niya sa akin, oo kasintahan ko. Nakalimutan lang daw niya sabihin yun Sir Alex. Pagdating sa kanilang bahay saktong maghahapunan na. Pero nag-aagaw pa lang ang liwanag at dilim nun. May nakahain sa mesa nila ng mga pagkain. Bukod sa nilagang manok, ang ulam nila ay atay, dinuguan, at yung mga bituka na parang inihaw. Excited pa si Robert na umupo sa hapagkainan kasi gutom na rin eh. Nakakatakam ang mga hitsura ng mga pagkain nila noon. Umuusok pa ang kanin at ang sabaw. Magkatabi kaming umupo ng aking kasintahan at nakita kong sarap na sarap siya sa pagkain ng dinuguan. Tumutulo na sa gilid ng kanyang bibig ang itim na sabaw at halos mabulunan na siya na para bang sarap na sarap talaga at walang pigil na akala mo walang nakakita sa kanya. Uy, natulo na sa bibig mo. Sabi ko pa noon sa kanya. Ay, esensya na ha. Nagtawanan na lang kami Sir Alex. O bakit di ka pa kumakain? Tanong niya sa akin. Eto, kakain na. Naliw kasi ako sa'yo mahal eh. Mukhang gutom na gutom ka. Kumuha ako ng nilagang manok, paborito ko yun. Nagtataka na lang ako Sir Alex, nakatingin sa akin ng aking mga kaibigan. Pagtikim ko, wala palang kalasa-lasa ang mga luto nila. Kaya pala, parang nagsasalita ang mga mata ni Robert at ni Dencio. Yun pala ang ibig nilang ipahiwatig. Ngunit hindi lang kami nagpahalata. Kumain pa rin kami Sir Alex. Actually, may alat naman po siya. Pero konting-konti lang talaga. Mukhang alat na nanggagaling lang sa dagat. Kaya pala mula sa pagkatakam ay bigla na lang parang busog na ang aking mga kaibigan. Ganon na rin ako. Hindi na lang kami nagtanong Sir Alex kung bakit walang lasa. Lalo pat nandoon lang ang nanay at tatay ni Dayan sa gilid ng pintuan. Nakatayo, nanunood sa amin habang kami kumakain. Damihan nyo. Naaalala ko pang sabi ng kanyang itay. Bukod doon, nagtatanong pa sila kung masarap ba ang luto nila. Siyempre, ang sinagot namin sobrang sarap. Baka pagsabihan namin na masama ang lasa, nako. Baka kami naman ang gagawin na pagkain. Pero sa hindi inaasahan ay
Muntik po talaga yun na magkatotoo. Ilang beses namin inaya ang mga magulang ng aking kasintahan na kumain. Mauna na raw kami dahil busog pa sila. Actually sir, tinikman ko lahat ng putahe sa mesa. Nakakaduwal ang dinuguan at bituka. Mukhang masarap tignan pero wala talagang kalasa-lasa at yung bituka ay malangsa masyado. Ayaw naman naming maging bastos kaya kahit ganun sir ay nagtiis na lang kami. Kinain na lang din namin ang pagkain. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa kubo sa labas. Hindi pa man kami nakakarating, alam na namin ang aming pag-uusapan tungkol sa napapansin namin na kakaibang putahe at kakaibang kilos ng mga tao sa lugar na yon. Sa totoo lang Sir Alex, tinutuban na kami ng hindi maganda ng mga oras na yon na para bang may masamang mangyayari sa aming magkakaibigan. Kumakalabog na ang aking dibdib kaya ako mismo ang nag-aya sa aking mga kaibigan na tumakas. Habang maaga pa mga tol, umuwi na lang tayo. Pero siguradong hindi tayo papayagan. Sagot ni Dencio sa akin. Basta, kinakailangan nating tumakas dito. Masama ang kutob ko sa mga nakatira rito. Ako rin naman eh. Ako rin. Sagot ni Robert. Maya-maya lang lumabas na si Dayan at nakipagkwentuhan sa amin. Inaaliw niya kami, Sir Alex. Nagkatinginan kaming tatlo kasi sabi niya bukod sa nauna ay may 3 baka pa raw nakakatayin kinabukasan para sa kanilang piyesta. Mapapaisip ka talaga. O konting bahay, mumunting pamayanan, magkakatay ng ganun karami na mga hayop. Maliban na lang kung may bisita sila. Pero sa hitsura ng lugar nila ay magtataka ka na talaga. Isa pa, wala rin kaming nakita o nadaanan man lang na baka. Tumabi sa akin si Dayanon at sinabing, alam mo, mamimiss kita. Ha? Bakit naman? Wala lang, mamimiss ko lang kayong tatlo kasi mababait kayo. Sir Alex, nang mga oras na yon ay mas lalo kaming nanlambot tatlo ng aking mga kaibigan. Dahil nagpapahiwatig na talaga si Dayan ng hindi kaaya-aya na ang nasa isip namin. Mukhang kami yata ang tinutukoy nilang baka. 3 baka ang kakatayin para sa pesta. Minsan naiisip ko, Sir Alex, kung hindi mo pa talaga panahon sa mundong ito, may mga paraan na bigla-bigla na lang darating. Habang nag-uusap, nagpaalam si Dayan dahil gagamit siya ng palikuran. Ang palikuran nila ay nasa likod ng kanilang bahay. Hindi makikita yung pwesto namin. Pag alis niya, Sir Alex, dito na kami nagkaroon ng pagkakataon na makalayas. Wala na kaming sinayang na oras. Kinuha namin ang aming mga bag sa kubo at dali-dali nang tumakas. Sobrang dilim ng paligid dahil walang kuryente sa lugar na yon. At ang bigat-bigat na akala mo, nasa ilalim ka ng kuweba. At ng mga sandali na yon, nararamdaman namin na may mangyayari sa aming masama sa lugar na iyon kaya wala na talaga kaming sinayang na oras. Habang maaga pa, tumakas na kaming tatlo. Mabuti na lang talaga Sir Alex at walang humarang sa amin sa daanan. Yung mga nadaanan naming bahay kanina na may mga taong nakatayo sa labas. Nang mga sandali na yon ay sobrang tahimik at parang walang tao. Ang nakita lang namin na may malaking apoy ay yung bahay ng kapitana. Doon din maraming tao na parang nagsasaya sila. Maya-maya lang, may narinig kaming sigaw doon na parang pinapahirapan na tao. Yung sigaw niya, parang sinakluban siya ng malaking tabo. Labis kaming natakot tatlo. Dire-diretso ang takbo at
ibinigay talaga namin ang buong lakas. Sa awa naman po ng Diyos, narating namin kung saan kami ibinaba ng tricycle. Patuloy kami sa pagtakbo hanggang sa marating namin ang bahagi kung saan may mga ilaw na at kabahayan. Kung susumahin siguro, nasa mga 5 kilometro rin ang aming natakbo. Hanggang sa may nakita kaming nag-uumpukang mga kabataan. Nagpapaaway pala sila ng salagubang. Tinanong nila kami kung ano ang nangyari, saan daw kami galing at sino raw ang humabol sa amin. May lumabas na matanda. Doon ay kinuwento na namin ang buong pangyayari. Sinabi ko sa kanila na dito kami galing sa baryo ng aking kasintahan na si Dayan. Naghalo-halo na ang emosyon namin, Sir Alex. Dahil sinabi nila na ang baryong pinuntahan namin ay baryo ng mga aswang na kung tawagin sa lugar ay abwak. Maswerte pa raw kami dahil nakatakas. Mabuti at hindi raw ginapos at kinatay agad. Hanggang sa hindi na kami makapagsalita sa sobrang pagod noon. May nagmagandang loob sa amin. Dinala niya kami sa bahay nila at doon kami nagpalipas ng gabi. Kaya pala sinigawan kami ng tricycle driver na mag-ingat bago ito tuluyang umalis. Ay nanganganib pala ang buhay namin sa baryo na yon. Ayon pa sa nakausap naming taga roon, siguro may mga naunang kinatay sa bahay ng kapitan kaya may narinig kaming sigaw na parang tinakpan ang bunganga. Siguro kung hindi raw kami nakatakas kaagad, kami ang isusunod kaya sobrang pasalamat talaga naming tatlo ng aking mga barkada, Sir Alex. Dahil sa pangyayari na iyon, agad-agad ay iniwaglit ko sa aking isipan at sa aking dibdib ang aking kasintahan. Kinalimutan ko siyang tuluyan dahil isa pala itong mapagpanggap na babae, nag-iisang anak ng mga abwak. Nagpapanggap lamang pala na mabait, mahinhin, dahil gusto palang makuha ang loob namin. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabutihan at pagiging mahinhin ay mabait na at mabuting tao. Minsan, paraan lang po nila yon, Sir Alex. Gumagawa sila ng paraan, gagawin ang lahat upang makahanap lamang o makakuha ng kanilang kakatayin sa araw ng fiesta sa baryo ng mga abwak. At bago tayo tuluyang magwawakas, muli ay babatiin naman po natin ang ating mga members. Unang-una, kay Jeffrey Bunyad, kay Niles Gio, kay Chinhan, kay Stephen Sanz, kay Cheng's Channel, at kay Rosary Jayarante. Sa mga gusto pa pong magpa-member sa ating programa, mga kaibigan, click nyo lamang po yung join sa ating channel. Kapag naka-join na po kayo, isa-shoutout ko po lagi ang inyong mga pangalan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na rin upang updated kayo sa mga bago nating upload. Muli, taos-puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I